All your friends Amen. Praise the Lord. Yun. Okay. Hallelujah. Again, let's clap our hands to Him ngayong gabi. Purihin na ating Panginoon at bago po tayo dadako sa Word of God, of course, we would like to first of all thank God for the Amen. The opportunity once again na kami po ay makabalik dito sa inyong lugar. Amen. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap po na inyong buting pastor, Pastor Jason. Amen. Praise the Lord. At salamat po sa napakasarap na niluto po ni Sister Tasha para po sa aming dinner. And praise God. I remember the first time I met Pastor Jason, that was before Davao. Kasi nakita muna kami ni Pastor Jason sa Cagayan de Oro. Alala mo yun, Pastor Jason? Cagayan de Oro. Pagkatapos, the second time around, dito na po kami pumunta sa inyong church dito sa Davao. Ang church niyo dati hindi katulad ng ngayon, which is napakaganda na. Amen. Praise God. Naalala po namin nung kami po ay pumunta rito, dito pa nga po kami natulog sa church. Hindi pa po, wala pa pong tiles yung church. Dito po kami natulog sa sahig noon, time na yon. Amen. Praise God. At kasama po namin yung mga ministers at ilang mga kapatid galing pa po ng Pangasinan. So, at that time, ako po ay talagang nag-pray kay Lord. Sabi ko, kailan kaya ako makakabalik ng Davao muli? Amen. That was so many years ago, 2018. Pagkatapos, before 2018, ay nakita na kami ni Pastor Jason. But praise God. Nakikita kami sa mga ministers meeting at mga conference. Praise God. Kaya nandun po yung aking pong desire to come here again, and the Lord granted. At sabi ko kay Pastor Jason, kahit hindi mo kumbita na pumunta dyan sa church niyo, pupunta ako dyan. Praise God. At gusto kong bisitahin ang iyong munting simbahan. Amen. Kaya, praise God. Kami natutuwa. Ngayon, kasama ko po my beloved wife, Sister Cora, si Brother Ira, saka Sister Mariel, siya po yung deacon natin sa church, elders natin sa church. At kasama din po namin sila. Wala pang asawa si Brother Ira nung siya pumunta dati dito. So, kasama niya ngayon ang kanyang beloved wife.
So, praise God. Amen. Praise God. I'm sure that God has something for us today, tonight. Amen. At we'll be staying here hanggang Tuesday nga po. At we'll be praying that God will going to bless us in our meetings. And kami po, pinagpala na ngayon eh. Ngayon pa lang pinagpala na kami, Pastor eh. Praise God. Hallelujah. Na makita po kayo ang bawat isa sa inyo. And I hope we will be a blessing also to you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, without any further delay, tayo po ay dadako na sa preaching of the Word of God. So again, I really appreciate the ministry of your pastor, Pastor Jason. Alam nyo, sa tuwing ako pinanonood ng inyong live stream at naririnig ko nagpipreach si Pastor Jason, although ito'y, Cebuano ba yun? Cebuano. Talagang pilit kong iniintindi yung Cebuano, pero bagamat hindi ko talaga kumisa maintindihan yung iba, pero deep inside my heart, na nagkakaroon ng iisang espiritu, yung mensahe, yung pangangaral. At natutuwa po ako dahil sa napakalaki pong pagbabago, progression po ng ministry ng yung pastor. Amen, praise the Lord. And mapalad po kayo dahil, amen, nagkaloob ang Panginoon ng isang gift dito sa inyong church na katulad ng inyong butihing pastor. Amen? Sino nakaka-appreciate ng ministry ni Pastor Jason? Amen. Amen. Praise the Lord. And God, may the Lord bless you more, Pastor Jason, and use you more for the body of Christ. Let's have a word of prayer. Tayo pong lahat ay manalangin at yuko natin ang ating mga ulo, mga kapatid. Hallelujah. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity to be in your house, to be in your presence, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, that you are here right now. Your presence is here, Lord. Sabi mo, Panginoon, na dalawa at tatlo na nagkatipon sa pangalan, Lord, kayo po'y naroon sa kanilang kalagitnaan. And we believe that we are the people that you have chosen, God, para purihin kayo sa Espiritu at katotohanan, Lord. The fact that you show to us all this mystery in these last days is for us, Lord, to be, Lord, being thankful, God, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin, Lord. Balik namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba, Panginoon, Lord God, sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay. Lord, we are unworthy, God, but you have chosen us, Lord, and placed our name in the Lamb's Book of Life. Amen. And so, Lord, right now, God, we pray for the anointing of your word. I pray na kayo pumuli siyang mangusap muli sa bawat isa. Lord, sila'y naparito, Panginoon. Ang yung mga anak na naparito, Lord, alam ko lahat ay may pangangailangan, O Lord, even myself, Lord. Hallelujah. At lumalapit po kami sa iyo, Lord God. At kayo po, O Diyos, ang aming hinihintay. Kayo ang aming inaasahan, Lord, that we're going to meet, Lord, all our needs, Lord. Bless the word na amin pong papartake. Kung magputol-putol ng tinapay ng buhay para, Lord God, sa nourishment ng aming mga kaluluwa, Lord. Maraming salamat, Lord God. May you speak through my lips, Lord, I pray. May you use me as a channel vessel, Lord. I can do nothing without you. I just commit myself, Lord God. Hallelujah. And we ask all these things, Father God, in your name. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus Kristo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. At habang tayong lahat ay nakatayo, ay basahin na natin ang ating teksto ngayong gabi. The book of Joshua, chapter 15. Joshua, chapter 15. Let's start reading on verse 13 hanggang sa may verse 19. The Bible says, "And unto Caleb the son of Jephunneh he gave a part among the children of Judah, according to the commandments of the Lord to Joshua, even the city of Arba, the father of Anak, which city is Hebron." Verse 14. "And Caleb drove thence the three sons of Anak, Shishai, and Ahiman, and Talmai, the children of Anak." Verse 15.
And he went up thence to the inhabitants of Debir. And the name of Debir before was Kirjath-sepher. Verse 16. And Caleb said, He that smiteth Kirjath-sepher and taketh it, to him will I give Achsah, my daughter, to wife. Amen. And Othniel, the son of Kenaz, the brother of Caleb, took it, and he gave him Achsah, his daughter, to wife. Verse 18. And it came to pass, as she came unto him, that she moved him to ask of her father a field. And she lighted up her ass, and Caleb said unto her, What wouldest thou? Verse 19, last verse. Who answered, Give me a blessing, for thou hast given me the south land. Give me also the springs of water. And he gave her the upper spring and neither spring, or lower spring. May the Lord bless His word. You may all be seated. Amen. I would like also to acknowledge the presence of our beloved pastor, Pastor Carlos Eli. Amen. God bless you. Hallelujah. Amen. So ngayong gabi, nais ko po magbahagi sa inyo. Amen. And I hope this will be a blessing to us. I would like to title this message, Give Me Kirjath-sepher, the city of the book. Amen. Give me Kirjath-sepher, the city of the book. Now, alam po natin kung paano po ang Israel, nag-journey po sila out of Egypt, going to the promised land. Ay tayo rin mga kapatid, we are also in our spiritual journey. Amen. We recognize that we are in this journey, and our journey did not start when the time that we accepted the Lord. Amen. Our journey did not start when we were born on this earth. Praise God. But like the song says, our journey started in the mind of God. Amen. At alam po natin ang ating pong paglalakbay nito, ang ating pong pinakadulo na dapat nating tingnan is where our rest, yun po yung tinatawag nating promised land natin. Amen. Ang Kanaan at ang ating pong spiritual Kanaan right now is the promised word of the hour. Hallelujah. Praise God. So, we have left Egypt. Wala na po tayo sa Egypt. That's the word system. Amen. Tayo po ay dinala na ng Panginoon mula doon sa madilim na sanlibutan. Mula sa kadiliman na yon, the Bible says we are being translated, or we are being transformed into His marvelous light. And we have also moved past Kadesh Barnea. Amen. Hallelujah. Kadesh Barnea, wilderness. Praise the Lord. And I would like to type Kadesh Barnea as the denomination. At ang huli, mga kapatid, na ating pong nilabasan kung saan tayo po ay dati lang doon sa mga sistema at denomination na ito, like for us, aming mga kapatid, kami po dati na sa Pentecostal Church na sa UPC. So, alam po natin na bago po ang mensahe, ay ang huling tinamaan ng liwanag ay walang iba kundi ang mga Pentecostal. Amen. So that was the last part of their journey going into the promised land. So tayo galing sa ganung mga grupo. Galing tayo sa Pentecostal group or Pentecostalism. But we arise, we have crossed Jordan. Amen. At ang Jordan na yan, amen, walang iba kundi yung pagbumukas ng mga hiwaga sa ating panahon, because when Jordan was open, amen, praise God, they crossed the Jordan and entered into the promised land. At walang dahilan o walang paraan para po tayo makapasok sa ating kapahingan, kundi mabuksan sa atin kung ano yung mga hiwaga ng Diyos. Amen. Hallelujah. Binigay ng Panginoon sa atin ang lahat ng mga bagay na ito sa ating panahon, not for the sake of revelation, praise God, pero alam natin habang
ang Panginoon ay binubuksan niya lahat ng kanyang kaisipan, lahat ng hiwaga that was in his mind. The Bible, the prophet said, in his message, Christ is the mystery of God revealed. Sabi niya, God has a goal, God has a purpose na gusto niya ma-achieve that was there in the back part of his mind. Amen. Yun ang gusto niya, mga kapatid, na express sa ating panahon. You see? But you see, ito'y pag-express ng kanyang sarili. It is an expression of himself. Lahat ng bagay na nakikita natin, na sinasalita ng Diyos, is all about himself. It's all about the expression of who he is. Can you say amen? Pero mga kapatid, isipin din natin, mga kapatid, na habang ang Panginoon, ina-unfold niya kanyang sarili of who he is. Amen. Pag ganun, amen, ang nakikita natin, hindi lang mga kapatid, ang nakikita natin ay ang Diyos na hahayag sa ating panahon. Kundi mga kapatid, habang ang Diyos inahayag at nabubuksan ang mga hiwaga sa ating panahon, ay nabubuksan din kung sino tayo. Because if there is only one revelation, I would say to you na dapat yung taglayin, it's not the only revelation of who God is, but the revelation of who you are. Amen. Praise God. Hallelujah. Sapagkat pag kilala mo na kung sino ka sa ekonomiya ng Diyos, may kapahingahan ka. Kaya nalis na ng Diyos sa panahon nito ang spiritual amnesia natin para makilala natin kung sino tayo. Na hindi lang tayo nandito sa lupa by accident, kundi tayo nandito sa lupa may purpose ang Diyos sa ating lahat. Amen. Praise God. Galing tayo sa kanyang kaisipan. Amen. We are here for a purpose. Nag-journey tayo ngayon dito in our earthly journey. Pero hindi tayo matatapos sa libingan because mga kapatid, tayo babalik kung saan tayo galing, going back to our origin in the mind of God. Amen. Hallelujah. So makita natin that we are now in Canaan. We are now in Canaan. Hindi na tayo nag-journey actually, nakarating na tayo doon sa ating destinasyon. Nandito na tayo sa ating spiritual promised land. Praise God. And what we are doing right now is we are just possessing. We are just occupying the land. Amen. Ay binigyan ng Panginoon sa ating lahat. Our inheritance, our portion. Amen. To the opening of the seventh seal. Sa ating panahon. The word of our day. Nawala po natin ng Kanaan, it represents the age of the overcomer. Can you say amen? Hallelujah. Amen. It is a stage of maturity. Hindi wala na po tayo mga kapatid sa Pentecostalism. Pentecostal, sabi ng prophet mga kapatid, they are babies. And you could not teach supernatural things. Amen. Sa mga Pentecostal. Hallelujah. Sabi niya, amen. You could not teach supernatural things to Pentecostal babies. So tayo mga kapatid, sinisimbolo tayo ng mga overcomers sa panahon ni Joshua, kung saan wala silang ginawa kundi mga kapatid, i-drive out lahat ng kanilang mga kalaban at i-possess nila ang kanilang inheritance doon sa lupain. Because that was given to them. Sa kanila yon. Diba? Praise God. Kaya mga kapatid, wala na po tayo sa panahon kung saan tayo po ay aasa pa sa ministry ng isang tao. Tapos na po tayo sa one-man ministry. Under Joshua Commission, lahat ay kinakailangan, mga kapatid, pumosisyon, lahat ay kinakailangan, mga kapatid, i-conquer yung lupain. Amen. Kinakailangan, mga kapatid, maglagay tayo ng ating mga footprints. Because footprint speaks of possession. Kung di mo aapakan yung lupain, wala kang, mga kapatid, bahagi na iyong makakamtan, wala kang inheritance. Hallelujah. So may legal right tayo sa lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Dahil nga lang kinakailangan mong apakan ang bawat mga kapatid, bagay na gusto mong tanggapin sa Diyos. Hindi ka lang naka-stationary na gano'n. Amen. Ang sabi ni Joshua, punta kayo doon sa lupain. At pagkatapos, mga kapatid, sabi niya, inyong i-possess yung lupain, i-drive out nyo lahat yung mga kalaban. Amen. Praise God. Ito ay individual battle, mga kapatid. Hindi na po tayo sa panahon kung saan tao lang na isa ang aasahan natin makipaglaban sa atin. But under Joshua Commission, you must fight every inch of the land. And I tell you, brothers and sisters, ang kaaway, hindi niya ibibigay yan ng libre. Hahadlangan tayo ng kaaway. Dahil ayaw ng kaaway na ma-enjoy natin ang pangako ng Diyos.
Amen. Pero sabihin natin sa kanya, Satanas, squatter ka lang doon sa lupain. Satanas, hindi para sa yan. Amen. Huwag mong nakawin yung bagay na ipinangako ng Diyos sa amin. Kunin na nako ng kaaway ang kagalakan mo, yung joy mo. Amen. Kunin na nako niya, mga kapatid, praise God. Yung pag-ibig mo sa Panginoon, yung kagalingan ng yung karamdaman. Amen. Hallelujah. It's about time. Bawiin mo lahat yung mga bagay na yan, kung anong ninakaw ng kaaway, sapagkat yan sa inyo. Sa inyo yan lahat, mga kapatid. But all you have to do is just, amen, make a footprints. Amen. Hallelujah. At sabihin mo sa kaaway, mga kapatid, hallelujah. Ikaw, hallelujah, nilalagay ko sa aking panahan sa pangalan ng Panginoon. Praise God. If you want healing, you must fight for it. If you want to win your family at maligtas sila, you have to fight for it. Ayaw ng kaaway na ibigay yan. Amen. At kung tayo, mga kapatid, ay umaasa sa pagbabago ng katawan, sa pag-aagaw, hindi rin ibibigay ng kaawayan. But you must have, amen, hallelujah, that the spirit of, praise God, courage, be encouraged, hallelujah, upang sa ganun, mga kapatid, hallelujah, yung pangako ng Diyos na yan ay mapasayo. Amen. Ha? Amen. Praise God. So this is the age of the overcomer. Kaya ang ganda nung kinanta ni Pastor Jason Amen. Hallelujah. Sa pakikipaglaban natin ngayon, tandaan natin, hindi naman sa lakas natin yan Because the battle belongs to the Lord. Si Caleb, who was a Kenizzite. Amen. We know na siya po isang Gentile. But he was placed in the tribe of Judah by virtue of adoption. At ang pangalan, mga kapatid, ni Caleb ay associated sa dog. Amen. Kaya ang pangalan ni Caleb ay faithful dog. Amen. It's something to do with loyalty. Kaya makita natin si Caleb sa lahat ng mga spies, siya lang yung talagang naging faithful sa pangako ng Diyos. Amen. Na hindi siya nagduda. Hanggang sa dulo, mga kapatid, si Caleb ang nanatili, hallelujah, na naging tapat, mga kapatid. Mula na nagkaroon ng Exodus, nanatili siyang tapat, amen, sa tinawag ng Diyos, sa ginamit ng Diyos sa kanila. Sa panahon na yan, si Moses, ang propeta ng Diyos. Bagamat, mga kapatid, nakikita ni Caleb yung nakikita ng mga kritiko ni Moses, pero naging loyal pa rin siya, sapagkat alam niya, mga kapatid, na si Moses, siya talaga ang piniling propeta ng Diyos para sa kanila, mga kapatid, mailabas doon sa lugar ng slavery. Amen. Hallelujah. Praise God. So Caleb was a faithful dog. Now when they went to spy the land of Canaan, si Joshua at si Caleb, isa sila sa mga 10 espiya, na kung saan yung 10 espiya ay natakot. Sila ay, amen, praise God, nagduda na hindi nila kayang makonquer yung lupain dahil maraming mga higante. Di ba nakita nila yung ganda ng lupain? At sabi nila, nung nag-report sila, oh Moses, tama sabi ng Diyos, naglupain ay isang lupain masagana. It is a land flowing with milk and honey. Ito yung mga ebidensya dun sa lupain na nagsasabing totoo nga yung lupain ay masagana. Fruitful yung lupain. Pero sabi niya, kalimutan na natin, Moses. Amen. Nagapiin o di kaya i-conquer yung lupain sapagkat ang daming mga kalaban. May mga higanti doon. Praise God. Amen. Di natin kaya. Kaya wag na lang, dito na lang tayo. Okay na lang tayo dito. Wag na tayong papasok dyan sa teritoryo ng mga kalaban at mga higante. But Joshua and Caleb was different. Amen. Praise God. Si Caleb, mga kapatid, sabi niya, oh, nakita ko rin naman yung mga higante. Tama sila, Moses. Pero hindi ko tinitignan yung higante, ang tinitignan ko yung pangako ng Diyos. Ang sabi niya sa atin na yun Amen. Kapag ang Diyos nangako, mga kapatid, wag na natin tingnan yung sintomas. Wag na natin tingnan yung mga nandun, mga obstacle. Tingin na lang tayo dun sa pangako ng ating Panginoon. Praise God. Sa salita ng ating Panginoon. Kung meron kang karamdaman ngayon,
at pinanalangin ka na, at meron ka pa rin nararamdaman mga sintomas, huwag kang tumingin sa sintomas, tumingin ka na lang doon sa pangako ng Diyos na magaling ka na. Hallelujah. Amen. So ganun pa man kahit nandun yung mga higante, pinalayas pa rin nila yung mga kalaban nila doon sa lugar na yon. At alam niyo mga kapatid, si Caleb, sa lahat ng lugar na gusto niyang angkinin, i-possess. Alam niyo yung hiningi niya? Ang hiningi niyang bundok, ang hiningi niyang lugar para sa kanyang mana ay walang iba kundi ang Hebron. At ang Hebron, doon mga kapatid, nakatira yung mga higante. Doon nakatira yung mga anak ni Anak. Praise God, na kung saan yun ang kinatatakutan ng mga 10 espiya. Tingnan niyo yung espiritu ni Caleb. Hindi siya naghanap ng isang lugar, ng portion, na madaling mangkin, makamkam. Amen. Hindi siya tumingin sa isang simpleng pakikipagbaka. That's right. Amen. Amen. Hindi lang siya yung sabi niya, amen, ang hirap kalaban niya, dito na lang kasi medyo maganito, medyo relax ako dito. Praise God, di ako mahirapan dito. Pero tingnan niyo si Caleb, look at his spirit. Hallelujah. Sabi niya, kung saan yung may pinakamaraming matitinding kalaban, yun ang kanyang hiningi. Yan ang spirito ng bride. Hindi siya takot sa kalaban. Diba? Lalo nga siya mga kapatid, praise God. Ganadong makipagbaka kapag yung kalaban ay, amen, mahirap kalabanin. Diba? Amen. Parang si David. Diba? Nung siya humarap kay Goliath. Sabi ng mga tao, naku, titirisin ka lang yan. Higanti yan, ang laki-laki yan. Hindi mo kaya yan. Amen. Praise God. Tingnan mo, takot nga silang humarap dyan kay Goliath. Pagkatapos ikaw, ay, aglit-lit mo, paslit mo pa lang, gusto mong kalabanin ng Goliath. Amen. Pero hindi nila alam that the Spirit of God was in David. At alam niya, he is trusting on God. At ang sabi niya sa kanya, yung ang gusto ko, malaki kalaban ko eh. Hallelujah. Amen. Kasi kung malit yan, hindi ko mahihirapan kong tamaan yan ang aking tirador. Dahil ang laki-laki niya, imposible hindi ko matatamaan yan. Amen. Kaya isang bala ka lang. Di ba? Bagsak ka yan yung kanyang kalaban. You see? Amen. So Caleb, he took one of the most difficult and significant areas in Canaan, and that is Hebron, that is occupied by the Amalekites. In Joshua chapter 14, verse 12, it says, now therefore give me this mountain whereof the Lord spake in the day. For thou heardest in the day how the Anakims were there, and the cities were great and fenced. If so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out as the Lord said. Hindi naman mga kapatid siya, dumidepende sa lakas niya eh. Alam niya na binigay na ng Diyos yan. Amen. So sabi niya, hallelujah, if so be the Lord will be with me, then I shall be able to drive them out as the Lord said. Amen. As the Lord said. So verse 13, and Joshua blessed him and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance. An inheritance. Alam niyo ba that before, Hebron was called one of the cities of refuge. Tinawag po siyang cities of refuge. May mga cities of refuge doon sa panahon na yon, 7 yon. And Hebron was the one of the cities of refuge. Praise God. But first, it was a city, amen, na infiltrated ng giants. Actually, mga kapatid, ang pangalang Hebron ay associated sa pangalang league. Parang league, yung parang ito ay samahan. It also says something about unity. Unity. Kung titingnan natin ang meaning yan, the unity of league. Praise God. So para siyang false. Of course, dito naman ito talagang totoo. It is a false unity. Di ba?
Dahil ang mga nandyan ay mga higante. Mga higante na nagsama-sama, amen, nag-unite para sirain ang bayan ng Diyos. As you see, alam natin mga kapatid na mayroong false unity na mangyayari at nangyayari na rin ngayon. Kung nakikita natin kung paano sabi ng propeta, amen, na ito yung mga grupo ng mga malalaking mga simbahan na magkakaisa para para, amen, hadlangan ng bride, para sirain ng bride. Di ba? Ito ay tumutukoy sa mga higante sa panahon natin ito. Ito yung espiritu ng kaaway na nag-unite under a wrong headship. But Caleb was so bold that he wants to conquer that land. Hindi siya natatakot, mga kapatid. Sapagkat alam po natin, mga kapatid, na meron talagang totoong pagkakaisa. Meron talagang totoong headship. At yan ang wala kundi ang headship, mga kapatid, ng salita ng Diyos na kung saan tayo, doon tayo nagkakaisa. Hindi headship ito ng isang tao. Hindi headship ito ng isang personalidad. Hindi ito headship ng isang denominasyon because we are not a denomination. Tayo ay merong headship ngayon at ang headship natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Siya lang. Ang kanyang salita. Pero ngayon may unity by wrong headship. Amen. At yun mga kapatid ang gustong wasakin ni Caleb. Amen. Hallelujah. Yung stronghold ng kaaway na siyang gagamitin para i-persecute, squeeze ang bride. Amen. Hindi ito gift kay Caleb. It is not a gift for him na pagdating niya dun sa lupain, ay magtatayo na lang siya kagad ng kanyang bahay. Kundi mga kapatid, it was a portion given to him. It was the stronghold of Anakim. Kung saan mga kapatid, kinatatakutan ng Israel. Pero yun mga kapatid, hallelujah, ang hininging wasakin ni Caleb. Hininging iposes ni Caleb, mga kapatid. Praise God. Bakit? Sapagkat ang bride sa uling panahon na ito, tayo lamang po, amen, ang maaaring makakawasak. Hallelujah, si stronghold ng kaaway. Tayo lang makakawasak. Amen. Hallelujah. Sa mga denomination na ito, kung saan mga kapatid, sila ay parang mga pader. Hallelujah. Dito sa lupain, kung saan kinakailangan sila ay ibagsak sa pamamagitan, mga kapatid. Hallelujah, ng kapangyarihan ng Panginoon. At doon sa Hebron, 4 po yung higanti doon. The Bible says, hallelujah, yung mga anak ni Anakim, 3 sila, pati yung tatay nila, kaya there are 4 giants. Before Caleb took the city, tinawag po mga kapatid yung syudad na yon na Kiriath Arba. Before tinawag na Hebron, tinawag po siyang Kiriath Arba or the city of 4 giants. Right? In Joshua chapter 14 verse 15 it says, and the name of Hebron before was Kiriath Arba, which Arba was a great man among the Anakims, and the land had rest from war. So 4 giants. The city of 4 giants. At alam natin itong 4 giants na ito has something to do. Amen. Listen to this. Tayo po nasa spiritual warfare ngayon. Amen. We are the Ephesians at the end of the age. Hallelujah. And in the book of Ephesians, doon isinulat ni Pablo yung tungkol sa spiritual armor of God. Because we are fighting not against flesh and blood, but because, sabi doon, we are fighting against what? Principalities and powers and rulers of darkness. Meron tayong mga kalaban ngayon, pero hindi mo kalaban, amen, yung tao. Hindi sa laman at sa kadugo. Sabi doon, ang kalaban natin hindi nakikita, mga espiritu sila. Supernatural demons. Amen. Kaya supernatural din yung ating pong armor. Para magapi po natin sila. So sabi nito, merong 4 giants doon sa lugar ng Hebron. Tinawag itong 4 giants. Why? Because alam natin, si Satanas, under the 7 seals, siya'y sumakay sa 4 na kabayo.
At nagre-representa ng apat na pahid in these last days. It is the anointing of the devil. Di ba? Amen. Hallelujah. Magmula sa pasimula ng 7 church ages, sumakay na siya sa kanyang puting kabayo. Amen. During the days of, amen, martyrdom, hanggang sa panahon ng dark ages, sumakay siya, mga kapatid, praise God, sa pulang kabayo. Amen. Hallelujah. In Thyatira, sumakay siya sa isang itim na kabayo. At siya ngayon na nakasakay ngayon sa isang mapusyaw na kabayo. A pale horse. Yan ang kanyang anointing ngayon. Lahat na anointing ng kaaway, nakabuhos na ngayon sa pang-apat niyang sakay. Pero sabi ng propeta, mga kapatid, hallelujah, kapag ang kaaway ay inariyan, when the enemy comes like a flood, the Spirit of God raises a standards against it. Kung paano nandyan ang apat na pahid ng kaaway, amen. Hallelujah, binigyan din tayo ng apat na pahid sa panahon na ito. Para i-combat ang kalaban. Amen. Praise God. Binigyan tayo ng, hallelujah, pahid ng isang leon, pahid, mga kapatid, ng isang baka, pahid ng isang tao, ng isang matalinong tao. At higit sa lahat, sa panahon po natin ngayon, binigyan tayo ng pinakamataas na uri ng pahid. At yan ay wala ba kundi ang pahid ng isang lumilipad na agila. Yan ang ating anointing, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ang kaaway, ang Antikristo, ay hindi kailanman magwawagi. Amen. Hallelujah. Sa mga anak ng Diyos, sapagkat tayo pino-fortify ni Lord ng kanyang pahid upang sa ganon, mamit natin ang challenge of the age. Tingnan niyo yung mga denomination. Amen. Dahil wala silang ganong klaseng pahid, anong nangyari sa kanila? Sila na-overtake na ng anointing ng kaaway. Look at the last anointing. Amen. It has something to do with death, with kamatayan. Kaya tingnan natin namang simbahan ngayon. Di ba? Tingnan natin ang Laodicea. Anong sabi ng Panginoon? Ang Laodicea ay kanyang isusuka. Bakit? Amen. Sapagkat sila, mga kapatid, praise God, sabi doon, ay ano? Di ba? Madilim, patay. They were blind. They're naked. They're dead. Why? Because si Kristo ay wala na sa loob, nasa labas. And it is very ironic. Ang pangalan ng kanilang mga simbahan may pangalang Jesus. Jesus Miracle Crusade, Jesus Kingdom, amen, Jesus is Lord, hallelujah, Church of Christ, amen, Church of God, may God, may Christ, may Jesus, pero yung God, yung Christ, yung Jesus, wala sa loob, nasa labas, kumakatok. Ang ganda lang ng karatula nila, amen, pero yung kanilang sinasambang Diyos, wala doon sa loob, nasa labas, gustong pumasok, pero nakakalungkot ang sabi sa Biblia, nung kumakatok ang Panginoon, hindi naman nila pinagbuksan. Pero salamat na lang. Bakit? Ang panawagan na ng Panginoon ngayon, lumabas kayo riyan. Come out of her, my people. Kaya lumabas tayo, mga kapatid. Amen. At nasa lubong natin ng Panginoon, labas ng iba't ibang klaseng denominasyon na ito. At dinala tayo dito sa liwanag na ito, mga kapatid. Hallelujah. So itong mga higante na ito ngayon, ito yung ating mga napagwagyang mga higante. So God giving us the power and the anointing of the four living creatures to combat the enemy. Praise God. So, nung ang mga 10 espiya, nakita nila doon sa Kiryat Arba, doon sa tinatawag nating Hebron, itong mga higante na ito, ay natakot sila. Hallelujah. Nagkaroon sila ng fear. Pero si Joshua at si Caleb, hindi siya nagkaroon ng takot. Nakita niya, mga kapatid, itong siyudad na ito, itong lugar na ito, ay isang napakagandang opportunity para patunayan, mga kapatid, na even during the toughest fight, amen, praise God, magwawagi tayo. Kahit sa matinding pagsubok, kahit matinding trials, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag tayong matakot, mga kapatid. God is with us always. Only believe. Kaya sabi ng Panginoon sa prophet, sabi niya, kung magagawa mo lang na sila'y maniwala.
if you'll be able to sincere, and will get the people to believe, not even cancer shall stand before your prayers. So when Caleb saw it, he saw a city of inheritance. Portion ko ito. Bahagi ko ito. Amen. May pagsubok man ako, pero mga kapatid, sabi niya, God will going to turn these trials into blessing. Magiging patutong ito mamaya. Hallelujah. Kung minsan, mga kapatid, ang tendency natin, pag may pagsubok tayo, gusto natin, mga kapatid, layuan yung pagsubok. Nagko-complain tayo, nagmumurmur tayo when there is trial. Di ba? Hallelujah. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang mga pagsubok na yan ay opportunity para mag-glorify si Lord sa buhay mo. May isang kwento, isang linggo, may service. At ang testimony time, praise God. Yung unang nag-testify, amen, hallelujah, ay pumunta sa harap, pagkatapos sabi niya, mga kapatid, pag-pray niyo ako, dami akong pagsubok, amen, umiiyak siya sa dami ng kanyang pinagdadaan ng pagsubok. Praise the Lord. Yung nag-testimony number 2, kasunod naman niya, at sabi niya, mga kapatid, magmula nung tinanggap kong Panginoon, wala akong pagsubok kahit kanuman. Amen. Puro pagpapala. Amen. Praise the Lord. Sabi ng pastor, amen, doon sa uli nagpatotoo, sabi niya, sister, halika, ipapanalangin kita na magkaroon ka ng pagsubok. Kasi kakambal na natin ang pagsubok. Kapag anak ka ng Panginoon, talagang susubukin ka. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon is not just laying on a bed of roses. Amen. But serving God is what? A cross-bearing religion. Dalhin mo yung krus mo. Pasanin mo yung krus mo. Amen. Praise God. Yan ang maglingkod sa Panginoon. Kung paano ang Panginoon dumanas ng maraming pagsubok, dadanas din tayo ng maraming pagsubok. Hallelujah. Pero yung mga pagsubok na yan ay oportunidad. Amen. Para mga kapatid, ipagmalaki natin sa kaaway natin. Hallelujah, ng Panginoon ay mas makapangyarihan sa Kanya. Amen. Yan ay magiging patotoo natin. Lahat mga kapatid na mapagsubok natin pagkatapos niyan, sa dulo niyan, yan ay gagamitin din ng Diyos para ipagpatotoo mo sa iyong kapatid kung paano ka nagtagumpay, kung paano ka pinagaling. Hallelujah. Sa mga pagsubok na pinagdaanan mo, upang sila rin ay mapagpala. You see? Praise God. So, it is an opportunity to Caleb. It was a portion. That the prophet said in these last days that the true bride of Christ, amen, will come to the headstone. Tama? And she will be what? A super church. A super race. Habang si papalapit doon sa kanya. At ang sabi ng propeta, that in the bride, they in the bride will be so much like him, that they will be even in his image. Sabi doon? Hallelujah. At habang sila nakikipagkaisa sa kanyang salita, they will be the very manifestation of the Word, the living Word of God. Puri ng Panginoon. So when Caleb already possessed Hebron as their portion, inheritance, in Joshua chapter 13 verse 1, sabi doon, now Joshua was old and stricken in years, and the Lord said unto him, thou art old and stricken in years, and there remaineth yet very much land to possess. Amen. Kinakailangan pang ipossess yung mga lupain. May mga natitira pa. You see? Pero matanda na daw, mga kapatid, si Joshua. In chapter 15, verse 16 and 17, dito natin nabasa yung sinabi natin kanina, na binasa natin scripture. So si Caleb, sa panahon na yon, maraming na rin pakikipagbakas siyang pinagdaanan. At meron pang natitirang lugar na kinakailangan itong makugkob. At yan ay wala iba kundi ang Kirjat Sipir. Sabi dito, and Caleb said, he that smiteth Kirjat Sipir and taketh it, to him will I give Aksa, my daughter, to wife. And Othniel, the son of Kenaz. Hallelujah. May tumayo
Ang pangalan niya ay si Othniel. Si Othniel. Amen. Sana may mga Othniel ngayon dito na matatapang. Amen. Para ma-win nila si Aksa na kanilang maging asawa. Sino dito may maasawa na? Taas ang kamay, lalaki. Yan ang mga Othniel. Sino yung mga Aksa, yung mga asawa nila? Pakitaas ang kamay. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Mga Othniel at saka Aksa. Wait, bakit mga kapatid, in the book of Joshua, in the first Exodus, bakit may nakasingit tungkol sa marriage? Tungkol sa dalawang, hallelujah, character na ito. Makinig mabuti. Sapagkat ito yung marriage in the Ephesians. Hallelujah. Kung ang Kiryat Arba was the city of giants, yan ang Hebrew dati, ang Kirjat Sipir was the city of books. Yan ang siyudad ng mga aklat. Tingnan nyo ang ibig sabihin yan. Praise God, the city of books. So, ang Kirjat Sipir ay isang siyudad doon sa lugar ng Kanaan. And it later became a Judah's inheritance. Ibinigay sa tribo ni Judah when Israel took possession of the land. At itong si Caleb, that time, hallelujah, nung na-receive niya mga kapatid, ang lugar ng Hebron, sabi niya, meron pang isang dapat kinakailangan makubkob. And Caleb made a challenge to Israel, kung sino man ang makakakubkob itong Kirjat Sipir na siyudad, ay ibibigay niya ang kanyang anak na si Aksa in marriage as a reward. Amen. And there is this man, Othniel. Ang pangalang Othniel ay Lion of Judah. Or the Lion of God, as you say, Lion of God. Who later became the first judge in Israel. Siyang nag-respond sa challenge and he took the city. At naging asawa niya si Aksa. Amen. Hallelujah. Amen. At sino si Othniel? Hallelujah. Si Othniel ay wala iba kundi si Kristo, who conquered the enemy for us to be His wife. It was Jesus who prevailed over sin and death, and on the cross. And as the Lion of the tribe of Judah, He took the book and ripped the seals thereof. Hallelujah. Revelation chapter 5. At nung ginawa niya yun, mga kapatid, praise God, natanggap niya, hallelujah, ang isang gentle bride. Isang dalagang asawa niya. Praise God. Hallelujah. Virgin seal unto the womb. And He opened the book of His life. Diba? Yan ang ginawa, mga kapatid. Ni Othniel, binuksan niya yung aklat at pinakita niya kung ano yung buhay, kung ano sino mga nandun nakasulat sa aklat na yun. Amen. Praise God. In Revelation chapter 10, verse 1, anto makikita natin kung paano itong aklat na ito ay bukas na. Sarado in Revelation chapter 5. But in Revelation chapter 10, hallelujah, the book was open. Inunseal niya yung aklat na yun. Sapagkat yun ang ginawa, mga kapatid, nitong si Othniel kay Aksa. Hallelujah. Aksa, his bride. His bride was a sealed book. Katulad ng syudad na yun. Amen. Praise God. Nasilyado. Pero nung kinonquer niya yun, mga kapatid, binuksan niya yung syudad na sarado. Yung syudad, mga kapatid, na punong-puno ng fence, ng bakod. Binuksan niya yun, mga kapatid. Hallelujah. At yun ay tinanggap niya bilang kanyang inheritance. At tayo yun, mga kapatid. Oh God. Hallelujah. Yan ang ginawa ng ating Panginoon. You see? That's why in the message, the bridge between the seven church ages, ito ang sabi ng propeta natin. And then read. Sabi niya, and now we're going to see what the book says about how it become open. Amen. And it's not made known until the Lamb takes the book and break the seal and open the book. The Lamb's got to take the book.
Now remember, no man in heaven, no man in earth, no pope, bishop, cardinal, presbyter, or whatsoever it can break them seals or reveal the book, but the Lamb. But we have proved and presumed and stumbled and wondered. Sabi niya, that's the reason we're all in such a confusion. But with the divine promise that this book of redemption will be perfectly opened by the Lamb, and the seals thereof will be loosed by the Lamb in the last days in which we're living now. And it's now made known until the Lamb takes the book and break the seal. Because remember, the book was being holded in the hands of him that sat upon the throne. And the Lamb comes to him that sat upon the throne, take the book out of his right hand, and, hallelujah, sabi niya, he takes that book. Hallelujah. Nung umiyak si Juan, sabi niya, kung makita ko anong laman, walang doon ang kasulat sa aklat na yan, pero may mga tatak, may mga selyo. And then, he heard a voice behind him, sabi doon, John, weep not. Amen. Behold, the Lion of the tribe of Judah had prevailed to open up the book. Amen. But when John turned, hallelujah, he didn't saw a lion, he saw a lamb. He saw a lamb. Nakita niya isang korderong sugatan o galing sa katayan, duguan. At yun ang pumunta doon sa, nakaupo doon sa trono. At mga siyang nagbukas ng mga silyadong tatak na yun. Kinalas niya yung mga tatak. Kinuha niya aklat. And that book becomes the Lamb's Book of Life. Amen. Hallelujah. And when you go to Revelation chapter 10, makikita natin doon, sabi, gumaba ang isang malakas na anghel. At itong malakas na anghel, nasa kanyang kamay ang isang bukas o saradong aklat. Bukas na aklat. He had in his hand a little book open. Hallelujah. Why little book? Ba't hindi niya dalang volume of library ng mga libro? But little book lang. Why? Because the Bible says, fear not, little flock. Kukunti lang talaga ang mga pangalan na nakasulat doon. Amen. Praise God. At yung sabi doon, at pagkatapos sabi niya, may umungal. At ano nung narinig niya? 7 kulog mula sa ungal ng leon. Nandun pala yung leon eh. Yung leon na sinabi nung nagsalita kay John, behold the lion had prevailed to open the door. Nakita niya, it was not a lion, it was a lamb. Why? Because the lamb tore the book. But in Revelation chapter 10, the lion roared the book. Hallelujah! At alam natin, the lion and the lamb is the same. Amen. Sapagkat yung lamb stage, yung lamb na panahon na yun, amen, that is the time of the purchasing. That is the first part of redemption. Sapagkat ang redemption is 2 parts. But purchasing, pagkatapos claiming. Amen. Hallelujah. Praise God. Nung kinuha niya mga kapatid yung aklat, isang tupang galing sa katayan, sapagkat binayaran niya yung kasalanan ng mga nandoon na nakasulat sa aklat. Pero walang po tayong magalak na yung kasalanan natin bayad. Amen. Praise God. Wag lang tayo mga kapatid, magalak na namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Alam natin yun, namatay na siya para sa atin, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. But why John is still weeping? Kasi kinakailangan pa niya makita yung pangalawang bahagi ng kanyang katubusan. At ang pangalawang bahagi ng kanyang katubusan, yung makita niyo yung kanyang pangalan na nakasulat doon sa aklat. At yan yung pangalawang ginawa ng Panginoon ngayon, bumabasa sa anyo ng ulap. Amen. Para buksan ng mga tatak sa ating panahon. At ang sabi ng propeta, amen, sana habang nabubuksan sa atin mga 7 tatak na ito, ay nakikita natin yung ating pangalan na nandiyan dyan. Praise God. O, di ba? Amen. Halimbawa, ikaw, Pastor Jason. Amen. Halimbawa, amen, hirap-hirap ka sa buhay, hikahus ka sa buhay. Amen, nagdidildil ka na lang ng asin. Amen, ang hirap mo, nagdidildil ka ng asin. Amen, pagkatapos ng araw may kumatok. Dito ba ang bahay ni Pastor Jason? Oo po. Amen.
Sabihin po kami sa iyo, amen, may namatay kang kamag-anak. At ang kamag-anak mo ito ay mayaman. Amen. At sa iyo iniwan yung kanyang mga kayamanan. Ikaw ang tagapagmana. O di ba, yung marinig mo ng tagapagmana ko, di ba, masaya ka na. Di ba, okay na yun, tagapagmana. Di ba, hindi na ako maghirap. Amen, praise God. Pero wag ka lang masaya, wag ka lang maggalak na marinig mong tagapagmana ka. Kinakailangan tignan mo yung testamento kung nandun talaga yung pangalan mo. Baka prank lang yan, ha? Binubudol mo lang ako. Tingnan ko nga yung testamento. Ayun, may pangalan ka nga. Amen. At yan, mga kapatid, ang pangalawang bahagi natin katubusan, ipakita sa atin kung yung pangalan mo, isa ka dun sa tinubos. Dun sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Yun ang kalubusan ng ating katubusan. Praise the Lord. So, ang Kiryat Arba was the old nature, the old life, the old book of your life. But Kiryat Sefer was the new book of your new life. Hallelujah. Anong sabi ng propeta? Sabi niya dito, sa invisible union of the bride of Christ. Amen. Alam ko, natatapos kayo alas 12 dito, kaya maaga pa. Alam niyo, pag hindi po kayo nag-amen, nag-praise the Lord at pumapalakpak, amen, matagal po tayong matapos. Pero kung pumapalakpak kayo, nag-amen kayo, mga kapatid, madali tayong matapos. Amen? Kaya kung walang palakpak, walang mga kapatid mag-amen, tatagal tayo dito. Amen? Wala talaga pumapalakpak. Wala talaga nag-amen. Parang gusto niyo na ako matapos. Sabi niya sa Invisible Union, sabi niya rito, now your old book is gone. With your old union. Sabi niya, it has been what? Taken or transferred. Do you mean to tell me that my old book, it is being put where? In the sea of forgetfulness. You stand before God, sabi niya, perfectly, you stand perfectly before God. Now your name is now in the new book. Not the book of life, but the Lamb's book of life. Oh God, what the Lamb redeemed. Not the old book of your natural union, but your new bride. Hallelujah. Your new life in the Lamb's book of life. Your marriage certificate. When your eternal germ from the beginning takes hold. Now you're not only forgiven, but you're justified. Kaya may kanta tayong justified, di ba? Amen. Hallelujah. You never done it in the first place. You're justified. Hallelujah. Pinagbintangan ka lang, hindi mo naman talaga ginawa in the first place. Wala kang kasalanan. When we say first place, amen, before the mind of God, ikaw ay sakdal just like God who is perfect. You see? Amen. Pero yung buhay mo, nang pinanganak ka dito sa lupa, nagkaroon ka ng record, that is your old book. But because you are always saved, amen, but because there is an eternal life in you that has no beginning and has no ending, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, praise God, sa pasimula't simula, wala ka naman talagang kasalanan. Itinuring kang matuwid. You were justified to begin with. Amen. Praise God. See? Kaya mga kapatid, doon sa aklat na yon, nung nabuksan, sabi niya, wala nang record kung anong meron kang dating ginawa dati in the past of your life. Because this was being placed, sabi doon sa sea of forgetfulness. Alam niyo kung ang Diyos, example lang natin na siya, computer. Di ba? May computer kayo? Nagko-computer kayo? Kapag meron kang files, hindi mo alam kung saan mo sinuksok, anong pupuntahan mo? Saan ka pupunta? Sa search. Isa-search mo. Saan ko kayo nalagay yung file ko? Tingnan ko dito sa search. Amen. At pag na-type mo, amen, doon sa search, hahanapin niya kung saan nailagay mo yung files mo, kung saan folder yun. Amen. Ngayon, kung ang Diyos parang computer, at itatype mo yung kasalanan mo, amen, praise God. Sabi ng Panginoon, wala na akong makita.
na files tungkol sa kasalanan mo dati. Amen. Na-delete na. Because of the blood of Jesus Christ. Hindi lang niya ito nilagay sa recycle bin. Amen. Hallelujah. Pwedeng bumalik pa yon. Pero na-delete na. Wala na siyang files. That means to say, mga kapatid, there is now no condemnation para sa ating lahat. Amen. Di ba? Amen. Praise God. So when John, who came and took and eat the book, anong sinabi sa kanya? He was told to what? Prophesy. Unless you take or possess or conquer the open book, you could not prophesy. You could not speak. Di ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, in-entitle tayo ng Panginoon sa lahat ng pangako niya, pero kinakailangan magkaroon lang tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ng sakripisyo. Para kunin yung aklat at pagkatapos kainin yung aklat. Amen. At kapag nakakain nyo na yung aklat, di ba sabi doon, kinain ni John yun. At nung kinain niya, amen, at naging parte na ng kanyang sistema, at nung pumait ang kanyang tiyan, may pagbabago, may after effect after eating the book. And I believe, mga kapatid, kung nakikinig kayo ng salita ng Diyos, every Sunday na pinapangalan ng pastor, hindi ako naniniwala na walang epekto ito kung talaga seryoso tayo nakikinig ng kanyang salita. Magkakaroon ng after effect ito sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Maraming bagay na mababago sa ating buhay. Pero ang gusto ng Panginoon, ang salita na yan ay huwag lang manatili sa inyo. Kundi kinakailangan ito yung mahayag. Kaya ang atas mga kabili ka dyan, prophesy again. Prophesy again. Hallelujah. Praise God. Kailangan natin mag-speak the word. In Joshua chapter 15, verse 15, sabi dito, and he went up thence to the inhabitants of Debir, and the name of Debir before was Kirjath-Sepher. It was later renamed Debir, which come from the root word, speak the word. Amen. Praise God. Pagkatapos mga kapatid, nakongkol nila yung Kirjath-Sepher, tinawag na itong Debir, ang ibig sabihin, speak the word. Hallelujah. Praise God. Magsalita ka. Yan ang kapangyarihan ng third pool. Di ba? Huwag ka nang umiyak, magsalita ka. Why cry? Sabi doon, speak. Praise God. At alam ko, bride, alam niya kung paano siya magsalita, ng tamang salita. Alam niya kung paano niya gamitin ang salita. Tama? Hallelujah. Nung sinabi ng anghel ng Diyos kay Sister Haiti, sabi ng propeta, amen, magsalita ka kung anong gusto mong mangyari ngayon. Just speak the word. Ang anghel ng Diyos ay nagsasabi sa iyo, amen, kung anong request mo, sabihin mo. Tama? Pero tingnan ni Sister Haiti, may kapatid siyang lumpo. Hindi niya sinabi, Lord, yung lumpo kong kapatid, sana makalakad. Hindi niya hiniling ang healing. Although, amen, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? Siya ang great healer natin. Kung may karamdaman tayo, humiling tayo ng kagalingan, pero hindi hiniling ni Sister Haiti yung healing ng kanyang kapatid. Siya yung pinakapobreng sister sa loob ng simbahan ni Brother Benham. Pero hindi niya hiniling na sana magkaroon ng maraming dolyar sa aking kandungan. Magkaroon ng maraming pera dahil hirap na ako. Hindi rin niya hiniling ang pera. Bagaman kailangan din natin ng material. Amen. Pero mga kapatid, anong hiniling mga kapatid ni Sister Haiti? Ang hiniling niya mga kapatid, sabi niya, praise God, Brother Benham, yung dalawa kong anak na hindi paligtas, sila ang gusto kong hilingin sa harapan ng Diyos. At sila ay maligtas. At habang siya humihiling ng kaligtasan ng kanyang mga anak, amen, hindi niya naman na yung dalawang anak niya napunta na sa altar umiiyak at sa araw na yun, nabautismo at tumanggap sila sa Panginoon. Amen. Ano ibig ko sabihin? Mahalaga ang healing. Mahalaga ang mga bagay na material dito sa lupa. But higit sa lahat, ang pinakamahalagang dapat hilingin natin yung spiritual na mga bagay. Sapagkat yan ay mga bagay, amen, na pangwalang hanggan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Can you say amen? Amen. Pasensya na kayong sumisigaw ako kasi baka natutulog na kayo. Amen. Praise God. Oh God.
So when Aksa moved to her new home, siya na ang naging premyo ni Othniel. But remember, she was not only a prize. Bakit si Aksa ay isang babaeng may integridad? Hindi lang siya basta-basta. Amen. Di ba? Hindi lang siya isang ordinaryong babae. Pero siya isang babaeng punong-puno pala ng pananampalataya na merong integridad. Hindi basta-basta. Hallelujah. So nung sila ay lumipat sa kanilang bagong tahanan, in a new land, nakita niya, mga kapatid, yung lupain na yun. It was a new land. Nakita niya, mga kapatid, it was a new promise. Looking at the open book, a new book. Diba? The word of God become a new book to her. Amen. It was an open book. The Bible becomes a new book. Pero na-realize niya yung lupain, bagamat ito'y amen, magandang lupain. Hallelujah. And yet, yung lupain pala na yun, ito po ay tigang. Bagamat itong lugar na ito nakalocate siya sa Negev. Hindi ko alam kung tamang pronunciation ko. Praise God. Nag-ibig sabihin ito ay dry. Walang masyadong tubig, walang tubig. Praise God. Itong city of books pala na ito. Ito po ay isang lupain na punong-puno ng alikabok. Yet magandang lugar. Hallelujah. Pero yung lupa na mataba yung lupain eh. Kaya lang yung lupain na yun ay parang natutulog. Napakayaman. Pero parang tulog na lupa na kinakailangan niya, mga kapatid, ng dilig. Amen. Ito ay isang lupa na mataba. Pero kinakailangan niyang gisingin. So, ibig sabihin, kailangan niya ng ulan. Ang gumigising lang sa tigang na lupa, ang nagbibigay lang ng buhay sa isang tuyong lupa ay yung ulan. Kailangan lang niyang maulanan upang sa ganon, mga kapatid, yung ulan na yan, hallelujah, ang magbibigay ng lalong higit. Amen. Na, kumbaga ay lalong higit ng kasaganaan na pwedeng i-produce ng lupa. Kaya lang problema, walang ulan in a short period of season, hindi umuulan on the rest of the year. Kaya yung lupain na yun, mga kapatid, ay tuyo. Kaya sabi ni Aksa, paano yan? Sagana nga itong lupa, kumbaga ito yung lupang mayaman. Pero kung walang tubig, hindi rin ito magbubunga, hindi rin magiging fruitful yung bawat itatanim. So the solution is that kinakailangan natin ng tubig. Hallelujah. Kaya mga kapatid, anong ginawa, mga kapatid, ni Aksa? Lumapit siya sa kanyang tatay. In Joshua chapter 15, verse 18. Remember this. Amen. Meron na tayong new land. Meron na tayong open book. Pero tandaan nyo, meron pa tayong dapat hingiin sa Panginoon. Meron na tayong revelation. Meron mga unfolding na nangyayari sa ating kalagitnaan. Pero kung walang ulan, kung walang anointing, kung walang pagbuhos, mga kapatid, ng outpouring of the Holy Spirit, it will be what? It will only be just the intellectual knowledge of the Word. Kinakailangan sangkapan, kinakailangan, mga kapatid. Ito'y lakipan, mga kapatid, ng pagbuhos ng ulan. Hindi lang ng mechanics, hindi kinakailangan natin ng dynamics ng salita ng Diyos. Di ba? Kinakailangan natin ng kapangyarihan para i-manifest yung salitang naririnig natin. Dahil hindi binabalik, mga kapatid, ang ating isip o di kaya ang ating intelektual. Habang nakikinig tayo ng mensahe, ang binabalik yung puso natin. Habang nag-aantay tayo ng pagbabago ng katawan, inuunti-unti mo nang binabago ng Diyos yung ating pangloob. Amen. Na katawan. Bago yung ating panlabas na katawan na mababago. Tama? Hallelujah. Kaya sabi niya sa verse 18, I'm closing with this. Hallelujah. And it came to pass, as she came unto him, that she moved him to ask of her father a field. And she lighted off her ass. And Caleb said unto her, What
wouldest thou? Anong gusto mo? Anong gusto mong hilingin? Dumating tayo sa panahon ito in such a time as this, like Esther. Amen. Na sinabihan siya, mga kapatid, what is thy request, Esther? And even the half of my kingdom, sabi ni King Ahasuerus, ibibigay ko sa iyo. Nasa tamang posisyon ka na, hawak mo na yung scepter. Amen. Binigyan na ng Diyos sa atin ang inheritance, no? And wala tayong dapat gawin kundi magsalita ka lang. At kung anong sasabihin mo, yan ang ibibigay sa iyo. Hallelujah. Huwag kang mahiya. Yung lupain sa iyo na. It was given unto you, brothers and sisters. Don't ever live like you're underprivileged. Lahat ng pangako ng Diyos, you have the legal right to possess it. Kung minsan ginagawa ng kaaway, mga kapatid, ninanakaw niya yun. At dinidiscourage tayo na hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng kanyang mga pangako sa ating buhay. Pero gusto ko sabihin sa inyo, may pangalan ka. Amen. You have the legal right to possess lahat ng pangako ng Diyos. Every promise in the Bible is yours. Claim it. Kaya ang sabi, mga kapatid, ni Caleb, sabi niya, anong gusto mo sabihin mo? Sabi ni Aksa, he answered, give me a blessing, for thou hast given me Southland. Alam niyo yung Southland na yan? Ang Southland, yan actually yung lugar kung saan tinatakbuhan ng mga characters sa Bible. Almost the major characters in the Bible like Abraham, Isaac, and Jacob, and David. They all fled into the Southland. Sapagkat mga kapatid, hallelujah, silang lahat ay pinipersecute, hinahunted sila. Amen, ang kanilang kalaban. That means to say, Southland na yan is a place of testing and trials. Hallelujah. Amen. Pero pwede mga kapatid, i-convert ng Diyos yung mga testings and trials ng buhay natin into blessing. Hallelujah. Anong sinabi mga kapatid ni Aksa? Father, would you give me, amen, the upper spring and give me the lower spring. Hallelujah. Yan lang ang kailangan ko. Madaluyan ng tubig. Itong lupang tigang na ito. Itong lupang natutulog na ito. Kasi kahit yan ay mayaman na lupa, kung walang tubig na maagos, kung walang ulan na pumapatak, mahihirapang mag-survive ang halaman, mabubuhay ang halaman. So sabi niya, gusto kong hingin ng spring. Bigyan mo ako ng spring. At hindi lang isa, bigyan mo sa akin yung upper spring at bigyan mo sa akin yung lower spring. Hallelujah. Ano yung upper spring? Ang sinisimbolo ng upper spring, it has something to do with all the spiritual blessing of the Lord. Amen. It symbolizes heavenly spiritual gifts from God. Kaya nga may tinatawag tayong, kapatid, the windows of heavens are open. Hallelujah. Ito'y ulan mula sa langit. Ito'y mga upper spring na blessing, spiritual blessing, na nagre-represent, mga kapatid, ng mga divine revelation. It represents, mga kapatid, the rain of teaching. Amen, of the Word of God. Yan ang ibig sabihin niya, mga pagpapala na nagmumula sa Diyos, mga spiritual na pagpapala. Amen, hallelujah. Na siyang pinaghuhugutan nating lalakas pag tayo dumating sa mga pagsubok natin, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos every Sunday. Amen, hallelujah. Yan ang mga upper spring, amen, na dumadaloy sa ating buhay para tayo, mga kapatid, na mabigyan ng lakas. Hallelujah. At maging mabunga, masagana pa rin sa panahon, amen, na tayo, amen, ginigipit ng kaaway. Kapag nandiyan, mga kapatid, ang pressure, praise God, yung upper spring mula sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Pag tayo nababad sa presensya niya, lumalakas tayo. Maggalak pa rin tayo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nagagawa pa rin natin magpatuloy sa Panginoon. Pero tingnan nyo, hindi lang niya hiningi yung upper spring. Hiningi din niya yung lower spring. Hallelujah. Ano yung lower spring? The lower spring, amen, speaks about the earthly and physical blessing. Dahil ang pagpapala ng Diyos,
hindi lamang spiritual. Ang pagpapala ng Diyos, amen, ay it also consists of the material and physical blessing. Di ba? Kaya sabi mga ni Pedro, I wish above all things that thou may prosper. Amen. Not only spiritual, but be in health. Amen. Pagpalain ka rin ng Panginoon materially. Amen. Praise God. Para sa ganoon, yung mga pagpapalang yan, na ibibigay sa'yo ng Panginoon, praise God, hallelujah, ay magagamit din yan para sa kanyang ministry, para sa kanyang gawain. Amen. Hallelujah. So that that's us only for the upper spring, also us for the lower spring. Ano meron kayo ngayon? Ano bang kulang sa inyo ngayon? Amen. Praise God. Kulang ba kayo ng upper spring? Pwede nyo hingiin ngayon yan. I'd like to call the musicians to come. Hallelujah. Hallelujah. Kung kinakapos tayo ng pagkaunawa, sabihin natin kayo, Lord, ibuhos mo sa akin yung upper spring. Para makita ko, Lord, kung anong gusto mong pagawa sa akin. Magkaroon ako ng vision para sa iyo. Oh God. Hallelujah. Puspusin mo ako. Hallelujah. Ng kapahayagan sa iyong salita. Amen. Itayo mo ako sa kapahayagan sa iyong salita. Amen. Ibuhos mo yung upper spring. Pero wag din kayong maiyang humingi ng lower spring. Lord, pagpalain mo yung negosyo ko. Pagpalain mo, Lord God, hallelujah, aking hanap buhay. Amen. Lord, bigyan mo ako, Lord God, ng masaganang buhay, masaganang kalakasan sa aking pisikal na katawan. It is not wrong, sapagkat ang blessing ng Panginoon ay hindi lamang consistent with spiritual blessing. It also consists of the material and physical blessing. Tayo natin tumayo. Natapusin ko rito, kasi sa linggo, tutuloy ko pa. Kasi kung bubuhos ko na ngayon, tapusin ko ngayon lahat, abutin tayo ng alas 12 para may matira pa hanggang sa linggo, magpapatuloy tayo. Amen. Praise God. Umasa tayo sa spring ng Panginoon. Umasa tayo sa fountain ng Panginoon na ibuhos sa atin. Alam ko, binubuhusan ng Panginoon ang masaganang tubig sa inyong kalagitnaan. Pero wag sana kayong magsawa. Sana lagi kayong mauhaw. Sana lagi kayong magutom sa kanyang salita. Sa spring na nagmumula sa kanyang presensya. Do you love Him? Hallelujah. Only you, Lord, only you, KFC. You're the fountain. I run through. Ano ba yung awit na yun? Hallelujah. Only you, Lord. Only you. Only you. Only you, Lord. Only you. See. Yeah. You're the fountain. You're the fountain. I run through. Yeah. I run to. Yes, only you, Lord. Only you. Only you, Lord. Only you. Only you, God. Only you. Let's sing it once again. Only you, Lord. Only you, Lord. Only you. Oh God, hallelujah. Only you, Lord. Only you, Lord. Glory. Only you. You're the fountain.
natin si Aksa. Tinanggihan niyang maging siya ay tigang. Yung pagpapalang tinanggap niya, ayaw niya na yon ay lumago. Bagamat napakaganda, binigyan na siya ng lupain. Pero ang lupain na yan, isang sagana pa. Kapag magkakaroon tayo ng isang taimtim na panalangin at paghingi sa Panginoon Lord, higit mo pang pagpalain. Hallelujah. Ang bahagi na ibinigay mo sa amin sa panahon na ito. Amen. We need the Spirit. We need the power, Lord. Para ang buhay namin, Panginoon, ay higit na maging, hallelujah, masagana. Tingnan niyo kung hindi niya ni-request yung spring, kahit na po ang cornel ni yung lupain, yun pa rin ay hindi pa rin magiging pagpapala. Kahit binuksan na ng Diyos lahat ng hiwaga sa ating panahon, oo, mapalad po tayo. Bukas na lahat ng mga hiwagang ito. Mapalad tayo sa lahat. Pinakita na ng Diyos sa atin ang lahat ng kapayagan na ito. Pero paano natin ito, mga kapatid, ihahayag sa ating mga buhay? Paano natin ito i-manifest sa ating mga buhay? Anong kailangan natin? Kailangan natin yung anointing. Kailangan natin yung ulan. Kailangan natin ang pagkilos ng Espiritu Santo. Dalhin tayo sa realm of vision. Hallelujah. Nang sa gano'n, mga kapatid, bumuhos ang kanyang provision sa atin. Si Aksa ay isang simbolo ng isang mananampalataya. Praise God. Na hindi lamang nasiyahan doon sa kanyang inheritance, sa kanyang portion. Pero meron pa siyang, mga kapatid, gustong mahayag. Gusto pa niyang makita ang higit pang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. Hindi lamang masabihan, mabilang na tayo message believer. Pero kailangan na makita natin ang buhay sa mensahe ito na mahayag sa bawat isa. Kaya mangyari ito sa bawat buhay namin, Panginoon. Oh God, hallelujah. Oh Jesus. Oh Father God, papasalamat kami, Panginoon. Hallelujah. Nangusap ka ngayon at nagsasabing ano yung aming hihilingin sa iyo. Oh God, may mga narito, Panginoon, dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa iba't ibang klaseng, oh God, trials sa buhay. Pero Lord, I pray, alawa, Panginoon, ang mga pagsubok na ito, oh God, ay maging daan para dumaloy, Panginoon. Dumaloy ang pagpapala, dumaloy ang kaluwalhatian mo sa kanilang buhay. Pagkat pinapahintulutan mo ang mga bagay nito, Lord God, inilagay mo kami sa pinakamabigat na lugar, pinakamabigat na sitwasyon ng pakikipagbaka. Pero naniniwala kami, Lord Jesus. Dahil binigay nyo na sa amin ang lupain, we are able to possess it. Hallelujah. Oh Lord Jesus. All we have to do, Lord, is speak. All we have to do, Lord God, is claim and possess. Arise, possess your inheritance. Oh Lord God, may you bless the word anointed in our heart tonight. May it be a blessing and strength. Hallelujah, to give us more, hallelujah, muscle faith. Hallelujah, to fight, to conquer the enemy. Thank you, Jesus. I give you all the praise. I give you all the glory. Hallelujah. It's been so good to us, Lord.
Thank you, Jesus. For all my life. For all my life you have been made. God bless you. God bless you. All my life you have been so Breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. Amen. Praise the Lord. Amen. Napanalanginan ba ang tanan? Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Salamat sa mensahe. Napakainam ng mensahe na natanggap natin ngayong gabi. Hallelujah. Amen. Kirjat Sefer is the city of the book. Amen. In Christ, this mystery of God revealed, we are the words in the book. Sabi ng prophet, no? So, hallelujah, this is the time of the unveiling. Amen. Kung kinsa ang kabahin sa una-una sa Ginoo, sa wala pa matukod ang fundamento. Amen. At nung nadungugan niya maigsoon, hallelujah, nagipakita sa Dios maigsoon nga siya ang kordero, hallelujah, nga nagtubos ka nato. Amen. Apan siya usap ang leon, hallelujah, nga nagagulog maigsoon, ug samtang nagagulog kini, ginalitok niya maigsoon ang mga ngalan kansang nasulat sa libros Korderos kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. O ilang paigo maigsoon sama ni Aksa, di nanta paigo maigsoon nga nadawat nato maigsoon ang atong inheritance. Amen. Nadawat nato maigsoon ang mga saad sa Ginoo. Hallelujah. Gikinahanglan nato kanunay maigsoon ang dihog, ang anointing maigsoon. Hallelujah. Amen. Nga kanunay magpadayon maigsoon. Amen. Ang tuburan sa tubig, ang mga langitnon nga mga panalangin o ang mga yutanon nga panalangin. Hallelujah. Aron nga magpabilin ta maigsoon diha sa programa gunahuna sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, Brother Saldi. Amen. Sa napakainam na mensahe ngayong gabi. Hallelujah. At amen. Thank you for that wonderful message. Because already open. So, amen. It's already eating the open book. Praise the Lord. Amen. And kung ano yung kinakain natin, ito ay nagiging tayo. Praise the Lord. Amen. We become the manifested word. Hallelujah. Amen. Not only a written word, not only a revealed word, but we become the manifested word. Hallelujah. Amen. Praise God. So, salamat. At mayroon bang mga prayer requests this evening? Praise the Lord. Mga unspoken requests? Amen. Hallelujah. Praise God. So before we close the service, amen, let us sing the song. As a deer panted for the water, my soul longing after thee. You alone are my heart desire, and I long to once again, sa deep. As a deer panted for, yes Lord, the waters of my soul longing after thee. You alone are my to worship. You alone. Desire, and I long to worship. Nagito na mga Diyos, yes na mga butang. Salamat kay Aman. Ining matahom nga kagabi. Salamat Lord. Hallelujah sa imuhang gigamit karon nga kagabion nga diin nahimong sandayong sa mga panalangin. Hallelujah nga diin Lord ang imong mga langitnon nga panalangin. Nagakaabot Ginong Dios sa mga kasing-kasing o Ginong Dios sumala sa mensahe
Wala lang kami nagkinahanglan Ginoong Dios nga mahibaw-an namo kining mga minsaya, kundi Ginoong Dios ikinahanglan namo Ginoong Dios ang imong Espiritu Santo Ginoong Dios nga maghatag kanamo kalipay, hallelujah, nga magapadayon kami tungod kay Lord, hallelujah. Wala kami nagalantaw lamang Ginoong Dios sa mga babag sa dalan, kundi kanunay among ginalantaw Ginoong Dios ang imong mga saad sa imong mga pulong. Hallelujah. Lord, sa diha mapuhon o sa mga adlaw Ginoong Dios sa mga buton nga mga nagaabot pa, ako nagaampo Lord, nga ikaw magapanalangin, ikaw Ginoong Dios magaproteksyon o ikaw magaamping sa matag sa kanamo sa mga prayer request Ginoong Dios sa mga igsuunan or mga balatian man kini o mga bisag unsa mga butang, ikaw ang labing nasayod Ginoong Dios dining kagabion among ginadugay Ginoong ang tanan diha sa imong trono o ikaw Ginoong Dios magapanalangin sa mosa. Dalaygon ka Ama, tulay katapusan among tugyan diha kanimo. Pasalamat dungog himaya pinaagi sa bugtong anak Kristo Jesus nga among Dios ug manuluwas. The bride say, Amen. Hallelujah. God bless you, saints.